Secret XPG. Ako si Ana, 26 years old at may asawa. Maski may asawa na ako, may pagmamayabang ko na sexy at maganda ako. Maraming mga binata ang napapalingon basta dumadaan ako. Ang asawa ko ay si James, 36 ang edad at isang manggagawa sa isang pabrika dito sa Manila. Hindi gaanong malaki ang sweldo ng asawa ko pero napagkakasya ko kasi wala pa kaming anak. Masaya kami ng asawa ko, mahal na mahal ko siya. Ang isang problema ko lang ay ang kasiyahan namin. Hindi malaki ang sa asawa ko. Palagi akong mag-isa pagkatapos namin pero okay lang kasi di naman ako mahilig. Isang araw, nabigla ako nang maagang umuwi ang asawa ko. Napansin ko na malungkot ang mukha niya. Han, malungkot ka? Anong problema? Han, nagsara ang pabrika namin. Ang masakit pa ay hindi nabigay ang sweldo namin. Paano na yan, Han? Kailangan natin magbayad ng renta. Kung hindi, papaalisin tayo dito. Tatawagan ko na lang kapatid ko. Baka pwede doon muna tayo sa bahay niya tumira habang naghahanap pa ako ng trabaho. Si Jan ang nakababatang kapatid ng asawa ko. Gwapo at macho si Jan. Ang asawa niya ay nagtatrabaho sa abroad at pinapadalhan siya buwan-buwan ng pera. Mabait si Jan, ang problema lang ang pagka-playboy. Ilang beses na silang muntik maghiwalay ng asawa niya dahil palaging nahuhuli na may babae siya. Pero talagang magaling mambola si Jan kaya palaging nakakalusot. Salamat tol. Promise di kami magsusumbong. Sabi ni James sa kausap niya sa cellphone. Sino yan, Han? Si Jan, payag daw siya na doon tayo tumira. Basta hindi daw tayo magsusumbong sa asawa niya, sa pangbabae niya. Walang problema yun, Han. Sanay naman tayo sa pagkababaero ng kapatid mo. Maski babaero yun, ubod naman ng bait. Nagsimula na kaming mag-impake. Ipinagbili namin ang TV namin sa kapitbahay namin para may konting pera kaming dala. Palibhasa, konti lang ang gamit namin kaya madali kaming natapos. Tumawag ng taxi si James para makapunta na kami sa bahay ng kapatid niya. 5 PM kami dumating sa bahay ni Jan. Malaki ang bahay nila. Palibhasa, malaki ang sweldo ng asawa niya. Hindi gaanong maganda ang asawa niya, kaya lang niya pinakasalan para hindi na siya magtrabaho. Nag-doorbell ang asawa ko. May lumabas na babae na parang 16 lang at lumapit sa amin. Nandyan ba si Jan? Sino po sila? Si James, kapatid niya. Ay, kayo pala, kuya. Kanina pa kayo inaantay ni Jan. Sabi ng babae sabay bukas sa gate. Nasaan ba si Jan? Nagluluto ng ulam at pulutan niyo daw mamaya. Isang magandang katangian ni Jan ang napakagaling magluto. Ang ibang mga babae ay nadadala sa kanyang luto. Pumasok na kami sa bahay ni Jan, sinalubong niya kami. Ang tagal niyo, tol. Kanina pa kayo hinihintay. Hinihintay ka na rin ni Johnny, tol. Sinong Johnny? Si Johnny Walker. Matagal na tayong di nagiinuman. Tol, ba't nagsama ka pa ng maid? Maswerte si James kasi maganda ang maid niya. Papiro ko ring sagot. Ivy, pakihanda nga ang lamesa para makakain na tayo at para maaga kami magsimula ni James. Utos ni Jan sa babae. Tol, sino yung babae? Si Ivy, na-pick up ko kagabi. Baka madulos-dus ka dyan. Kailan ba naman ako nasabit? Wais yata ito. Hindi ko muna pinauwi para may katulong ako sa pagluto kanina. Ba't kasi hindi ka nalang kumuha ng katulong? Tutal, malaki naman padala sa'yo ng asawa mo. Mahirap na, tol. Baka magsumbong kay Esme. Patay sustento ko niyan. Huwag kang mag-alala. Habang nandito kami, tutulungan kita sa mga gawaing bahay. Naku, hindi ako papayag niyan. Bisita ko kayo. Basta ang usapan natin, hindi kayo magsusumbong kay Mrs. ko, ha? Walang problema, tol. Nakahanda na ang lamesa, kain na tayo. Pumunta kami sa lamesa. Nagluto si Jan ng adobong baboy at fried chicken. Sa bahay namin, paminsan-minsan lang kami nakakaulam ng karne, kaya napadami ang kain ko. Napansin ko si Jan na sinusubuan si Ivy. Napakagaling talagang mambola ng bayaw ko. Pagkatapos namin kumain, nagsimula ng magligpit si Ivy. Tulungan na kita, Ivy. Alok ko sa kanya.
Wag na po ate, baka magalit si Jan. Bakit naman siya magagalit? Bisita po kasi kayo ate. Ivy, pagkatapos mo dyan, pakilabas nga ang alak at dala mo na rin kami ng baso at ice. Okay, sandali lang ha. Umupo ako sa tabi ng asawa ko, kwentuhan at biruan. Nang dumating na si Ivy na dala ang alak at baso, tumayo si Jan at pumunta sa kusina. Narinig namin na parang may niluluto siya. Pagbalik niya, may dala na siyang pulutan, chicharong bulaklak. Nagsimula na silang mag-inuman. Ivy, kumuha ka ng San Miguel sa rep para sa inyong dalawa ni Ana. Okay, ate inuman rin tayo. Oo ba, matagal na akong hindi nakakainom. Tol, salamat at pumayag ka na dumito muna kami. Tol naman, kapatid kita. Kaya okay lang nandito kayo. At isa pa, paminsan-minsan malungkot dito kapag ako lang ang mag-isa. Masaya ang inuman namin, palabiro si Jan, masayang kausap. Nung malapit nang maubos ang alak, nagyaya na ang asawa ko na matulog na kami kasi lasing na siya. Inalalayan ko siya papunta sa kwarto, nahiga siya sa kama at natulog. Ako pa ang nagubad ng mga damit niya. Nahiga ako sa tabi niya. Nagising ako kasi kailangan kong pumunta sa banyo. Naparami ang beer na nainom ko. Paglabas ko sa banyo, may narinig akong tunog ng lalaki. Sa kwarto ni Jan galing ang tunog. Pinuntahan ko, nakabukas ang pinto sa kwarto niya. Sumilip ako sa loob. Nakita kong nakatayo si Jan at nakaluhod si Ivy. Ang swerte ko nga, ako ang nakapunit. Ikaw ang pinakamagandang babae. Pambobola ni Jan. Jan, iyong iyo ako. Basta wag mo akong lolokohin ha. Promise, hindi kita lolokohin. Bumalik na ako sa kwarto ko at natulog. Kinaumagahan, maaga akong gumising para tumulong sa pagluto ng almusal. Paglabas ko sa kwarto, nakita ko si Jan na naghahanda na ng almusal. Good morning. Nasaan si James? Naliligo pa. Maghahanap daw siya ng trabaho mamaya. Tanggapin mo ito, Ana. Kunting tulong lang. Alam ko kasing di tatanggapin ito ni James. Mataas ang pride nun. Sabi ni Jan sabay abot ng 2,000. Salamat Jan ha. Makakabayad din kami sa'yo balang araw. Huwag mo nang isipin yun. Medyo swerte lang ako. Kaya pala maraming nagkakagusto kay Jan kasi sobrang bait niya. Lumabas na si Jan sa kwarto, nakabihis na. Sabay kaming tatlong nag-almusal. Pagkatapos kumain, nagpaalam na ang asawa ko na aalis na siya. Nung nakaalis na si James, nagkwentuhan kami ni Jan. Nasaan na si Ivy? Pinauwi ko na. Nagsawa na ako eh. Pabirong sagot ni Jan. Kawawa naman yun. At ikaw pang nakapunit. Gusto ko sanang bawiin ang sinabi ko pero huli na. Teka, paano mo naman nalaman na ako ang nakapunit? Nakikinig ka kagabi, no? Sira, obvious naman. At parang sobrang in love pa sa'yo. Kasalanan ko ba maging gwapo? Pabirong sagot niya. Nagtawanan kami, nagpaalam siya na maliligo siya. Pumasok siya sa kwarto niya at ako naman naglinis ng sala. Habang naglilinis ako, may nakita akong tibak sa ilalim ng sofa. Hawak-hawak ko yung tibak nang biglang lumabas si Jan sa kwarto na naka-shorts lang. Grabe ang katawan, machong macho. Hindi ko napigilan ang sarili ko, lalo na nung nakita kong nakabukol. Saan mo nakita yan? Sa ilalim ng sofa. Grabe ka naman, sa sala pa lang ginawa mo na. Hindi ko napigilan ang makapagsalita ng bastos, dala ng nararamdaman ko. Kawawa nga si Jane. Umuwi ng walang suot. Magaling ka siguro no? Nabigla na ako sa mga sinabi ko. Gusto mong subukan? Hindi ako nakasagot at lumapit siya sa akin. Gusto ko nang tumutol pero hindi ko magawa. Napapikit ako sa naramdaman ko. At pumunta kami sa may sofa. Ngayon lang ako nakasubok ng ganito. Takot at excited ang naramdaman ko. Napapikit na lang ako. Jan, the best ka talaga. Napayakap ako at grabe na ang pawis na tumutulo sa ulo ko. Jan, pang-5 na. Sabay tayo. Nanghihina ako at bigla na lang akong napaiyak. Sa 10 taong pagsasama namin ng asawa ko, ngayon lang ako nagtaksil at parang hindi ko mapatawad ang sarili ko. Bakit ka umiiyak?
Ngayon na ako nagtaksil sa kapatid mo dyan. Bakit? Sasabihin mo ba sa kanya? Hindi, baka hindi niya makayanan. Nagustuhan mo ba? Gagawin ba ulit natin? Oo dyan, alam kong mali. Maligo ka na. Baka biglang dumating si James. Sana lang hindi mag-aya si James mamaya. Bakit naman? Asawa mo siya, di ba? Sira, kung gagawin niya, siguradong mapapansin niya na namamagana. Maligo ka na. At magluluto ako ng lunch natin. Dito na nagsimula ang kalokohan ko sa asawa ko. Pumasok na ako sa kwarto, napaupo ako sa kama. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nagawa namin. Kahit kailan, hindi pumasok sa isip ko na makipag-ano sa ibang lalaki. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha ko. Tumayo ako, kumuha ng damit sa aparador. Naisip ko, lilinisin ko na lang ang sarili ko. Para kasing nandidiri ako sa sarili ko. Pagpasok ko sa banyo, pinaandar ko ang shower. Sinabon kong mabuti ang katawan ko. Nagbanlaw na ako at pinunasan ng tuwalya ang katawan ko. Lumabas ako ng banyo at nagsimulang magbihis. Narinig ko na lang na tinatawag ako ni Jan para kumain. Ana, kain na tayo! Bababa na ako, nagbibihis pa ako. Pagkatapos kong magbihis, bumaba na ako. Naka-t-shirt at jogging pants ako. Nakita ko si Jan sa hapagkainan at may kausap sa cellphone. Okay lang, tol. Oh, nandito na pala siya. Gusto mo kausapin? Sabi ni Jan sa kausap niya at binigay sa akin ang cellphone niya. Hello? Hello, Han. Baka bukas na ako makauwi. Sasamahan ako ni paring Nick sa pinagtatrabahuan niya. Kailangan daw maaga kami bukas. Okay lang ba, Han? Okay lang Han, sana matanggap ka. Sagot ko na may kaba. Alam kong may mangyayari na naman mamaya. Pakibigay ka dyan ng cellphone, Han. Sabi ni James, binalik ko ang cellphone kay Jan. Okay lang, tol. Mabuti na rin na nandito siya para may tao dito sa bahay. May lakad kasi ako mamaya at baka umagayin din ako. Ingat, tol. Saan ang lakad mo mamaya? Wala akong lakad. Sinabi ko lang yun para hindi magduda si James. Buong gabi kasi tayo mamaya. Sagot ni Jan na parang baliwala lang. Kinakabahan na ako pero hindi ako nagpahalata. Kumain kaming dalawa, as usual, masarap na naman ang kalderetang baka ni Jan. Pagkatapos namin kumain, maghuhugas sana ako ng plato pero ayaw ni Jan. Siya na lang daw at magpahinga na ako. Pumasok ako sa kwarto at nahiga. Siguro dahil sa pagod kanina at sa busog, nakatulog ako sa kama. Ginising ako ni Jan, sabi niya lalabas daw kami para hindi ko daw masyadong maisip ang problemang pinagdadaanan naming mag-asawa. Naisip ko na baliwala lang siguro sa kanya yung nangyari kanina. Bumangon ako at sinabihan ko siya na magbibihis lang ako. Sabi niya wag na daw ako magbihis. Lumabas kami ng bahay. Inilak niya ang pinto tapos pumunta kami sa may garahe nila. Nagulat ako nung nakita ko ang dalawang sasakyan niya, isang bagong Toyota Hi-Ace at bagong BMW. Naalala ko kasi noon na pick-up lang ang sasakyan niya. Nasaan na yung pick-up mo? Pinagbili ko na yun para mabili tong i-Ace. Itong BMW, saan galing to? Huwag ka na magtanong at sumakay ka na lang. Sumakay ako at pinaandar na niya ang kotse. Nakita ko na papunta kami sa isang sikat na mall sa Makati. Pagkatapos niyang makapark, lumabas siya bigla at binuksan ang pintuan sa tabi ko at inalalayan ako sa pagbaba. Ngayon lang ako nakaranas ng pagbuksan ng pinto. Nung college ako, may mga naging BF ako na may sasakyan pero hindi nila nagawang buksan ang pinto para sa akin. Inaamin ko na natatouch ako at pagpasok namin sa mall, dinala niya ako sa tindahan ng alahas. Good afternoon, Sir Jan. How can I help you? Sabi ng sales lady na kilala pala ni Jan. Bigyan mo nga ako ng hikaw na bagay dito sa kasama ko. Okay, sir. Sabi ng sales lady na nakangiti. After 5 minutes, bumalik ang sales lady na may dalang-dalawang set ng mga hikaw. Pinasukat niya sa akin ang isa. Sa totoo lang, napakaganda nung hikaw. Magkano naman to, miss? 5,000, ma'am. Naku, ang mahal naman nito.
Wala bang mas mura? Ma'am, hindi po bumibili si Sir Jan ng mura. Lalo na sa tulad niya na napakaganda. Naku, bayaw ko lang si Jan. Asawa ko kapatid niya. Nakapili ka na? Meron na sir. Kaso lang mahal daw sabi ni ma'am. Kukunin ko na yan. Huwag mo nang tanggalin, Ana ha. Pagkatapos bayaran ni Jan ay pumunta naman kami sa isang stall ng mamahaling mga damit. Pumili si Jan ng 3 sexy na damit at inabot sa akin. Isukat ko daw at titignan niya. Isa-isa kong sinukat ang mga damit at pinakita ko sa kanya. Nagdala naman si Jan ng mga heels, 3 pares din. Bawat isa terno sa mga damit. Pinasukat niya sa akin kasya lahat. Tinawag niya ang sales lady, kukunin daw niya lahat pero may pinili siyang damit at sapatos. Ipapasuot daw sa akin at kung pwede yung jogging pants, t-shirt at rubber shoes ko ang ibalot. Pagkatapos niyang bayaran ay dinala ako ni Jan sa isang parlor. Pinamanicure, pedicure at makeup niya ako doon. Pagkatapos ng lahat, pinatayo ako ni Jan sa isang malaking salamin. Nagulat ako sa nakita ko. Hindi sa pagmamayabang lalo akong gumanda at kaakit-akit talaga ang damit na pinili niya. Ewan ko, hindi ko napigilan ang sarili ko na halikan siya sa pisngi sa sobrang saya ko. Sexy, nakagalang-galang ang dating ko. Jan, salamat talaga ha. Ngayon lang ako nagkaroon ng mga gamit at damit na ganito. Nakita ko kasi, nagtatago ang tunay mong ganda at kaseksihan kung mga t-shirt at jogging pants lang ang suot mo. Yun lang kasi ang kaya ng sweldo ni James. Salamat talaga Jan ha. Sabi ko sabay halik naman sa lips. Sa totoo lang na in love na talaga ako sa bayaw ko. Ang taas kasi ng pride ng kapatid ko. Ayaw tanggapin ng mga alok kong tulong sa kanya. Gabi na paglabas namin sa mall, dinala niya ako sa isang mamahalin na restaurant. Napansin kong pagpasok ko, nagtinginan ng mga tao sa akin na parang sinasabi na ang ganda ko. Umupo na kami at umorder si Jan. Hindi ko maintindihan ang mga in-order niya. Sa karinderya lang kasi ako sanay kumain. May dumating na waiter na may dalang wine at binuhos sa 2 baso. Ininom namin, sunod-sunod ang dating ng mga pagkain. Habang kumakain, patuloy ang inom namin. Ewan ko ba tuwing nakikita ko si Jan, parang iba ang pakiramdam ng katawan ko. Siguro dahil na din sa alak. Masaya ang kwentuhan namin ni Jan. Binayaran na ni Jan ang bill at sumakay na kami sa kotse niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nagkasala ulit ako sa asawa ko at ang malala ako pa ang nanguna. Bigla akong umalis at bumalik sa aking upuan. Nagsuot ako at inayos ang blouse ko. Bakit ka tumigil? Hindi pa ako tapos eh. Parang galit na sabi ni Jan. Hindi ako makasagot, napaiyak na lang ako. Pinaandar ni Jan ang kotse tapos nag-drive pa uwi. Pagdating sa bahay, hindi na siya nagsalita at pumasok sa kwarto niya. Litong-lito na ako nun. Mahal ko ang asawa ko pero si Jan ang gumigising ng diwa ko. Pumasok ako sa kwarto, nagbihis at pinasok sa aparador ang mga binili ni Jan na damit. Itinabi ko na din ang mga sapatos. Humiga ako sa kama, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Nakukonsensya ako sa asawa ko, pero napansin ko na mas nakukonsensya ako sa bayaw ko na binitin ko. Masaya ako sa asawa ko, pero nararamdaman ko, mas masaya ako kapag kasama ko si Jan. Dinadala ako ni Jan sa langit. Tatayo sana ako pero may sumabit sa unan ko. Ang hikaw na binili ni Jan. Naalala ko na, ngayon lang ako nakatanggap ng ganong regalo. Tumayo ako at pumunta sa kwarto ni Jan. Hindi nakalak ang pintuan niya kaya pumasok ako. Nakita ko na isa lang ang suot ni Jan, maski malakas ang aircon ng kwarto niya. Hinubad ko lahat ng sakin at tumiga sa tabi niya. Ha? Anong ginagawa mo, Ana? Tanong ni Jan na nagising. Hindi ko siya pinansin at patuloy pa rin ako. Baka bitinin mo na naman ako. Hindi promise, maski buong magdamag pa. Sagot ko sabay balik ulit. Hinila ako ni Jan papunta sa tabi niya. Ana, baka ginagawa mo ito dahil sa mga binili ko sa'yo. Hindi ko binili yun para makaisa lang. Sincere ako doon. Alam ko at gusto ko talaga to.
Maski hindi mo pa ako binibili ng kahit na ano. Pag-isipan mo munang mabuti bago ka magdesisyon. Ewan ko kung style talaga ng bayaw ko yon, pero lalong nananabik ako nang tanggihan niya ako. Pinagpawisan ako maski malakas ang aircon. Tinignan ko ang bayaw ko, nakatingin lang siya sa akin. Jan, ito na. Sabi ko pagkatapos ay tinignan ko siya, hindi pa rin siya kumikibo. Gusto mo talaga? Oo Jan, gusto ko. Tumayo siya at pumunta sa may lamesa niya. May kinuha siya sa drawer, tapos bumalik sa kama. Nakita ko na may pinapahid siya. Pinatalikod niya ako. Jan, di ko pa kaya yan, sorry. Sabi ko habang pinupulot ko ang mga damit, tapos takbo papunta sa kwarto ko. Naiga ako sa kama na umiiyak. Pero umiiyak ako hindi dahil sa nagkasala ako, kundi umiiyak ako kasi hindi ko napagbigyan ang bayaw ko. Nakatulog akong umiiyak. Nagising na lang ako nang tumunog ang doorbell. Bumangon ako at binuksan ko ang pinto. Ang asawa ko pala ang dumating. Good morning, Han. Mamagaya yata mata mo. Naiyak ako sa palabas sa cable kagabi. Dumating na ba si Jan? Di ko alam, wala pa kasi siya kagabi pagtulog ko. Han, magluto ka ng almusal. At mag-ibihis lang ako sandali. Nagluto ako ng itlog at hotdog. Tapos ipinagtimpla ko ng kape ang asawa ko. Paglabas ng asawa ko, sabay kaming nag-almusal. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Jan at si Ivy. Biglang nasira ang umaga ko. Gusto kong sabunutan si Ivy. Nagsiselos ako pero hindi ako nagpahalata. Tol, mag-almusal muna kayo. Sabi ng asawa ko kay Jan. Mamaya na tol. Itong si Ivy muna sisimulan ko. Sagot ni Jan na lalong nagpaselos sa akin. Pumasok sila sa kwarto ni Jan. Pagkatapos namin kumain, naghugas ako ng plato at ang asawa ko pumasok sa kwarto. Pagkatapos kong maghugas ng plato, narinig kong tinatawag ako ng asawa ko. Pumasok ako sa kwarto ko at nakita siyang nakaebat adan na. Alam ko na kung ano ang gusto ng asawa ko, kaya humiga na ako sa kama. Natigil lang ako sa pag-iisip nang mapansin kong humiga na ang asawa ko. Tapos na pala siya. Narinig ko na may kausap ang asawa ko sa cellphone. Paglabas ko, nakita kong nagmamadaling magbihis ang asawa ko. Saan ka pupuntahan? Han, tanggap ako dun sa inaplayan ko. Pinapareport na ako ngayon. Good news yan, Han. Tuwang-tuwa ako, hindi dahil may trabaho na ang asawa ko, kundi dahil makakasama ko si Jan at desidido na akong paligayahin ito. Ikaw na ang magsabi ka dyan, ha? Bilin niya bago umalis. Pumasok agad ako sa banyo para maligo. Gusto ko na mabango ako kapag kasama ko si Jan. Paglabas ko ng banyo, may narinig akong lumabas galing sa kwarto ni Jan. Sinilip ko, nakita ko si Ivy na umiiyak at palabas ng bahay. Medyo natuwa ako. Nagsuot ako ng duster pero wala akong panloob at pumasok sa kwarto ni Jan. Ano nangyari? Bakit umiiyak si Ivy pag alis? Pangalan mo kasi nasabi ko kanina. Kaya ayun, nagselos. Bakit mo naman nasabi yung pangalan ko? Hindi ka kasi mawala sa isipan ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tinanggal ko na ang duster at lumantad kay Jan. Tiningnan ako ni Jan. Lumabas ka na ng kwarto. Mabibitin lang ako. Jan, handa na ako. Pero sana bago mo gawin gusto mo, paligayahin mo muna ako. Tumayo si Jan at lumapit sa akin. Napayakap ako kay Jan, inalalayan niya ako papunta sa kama. Tapos pumunta siya sa lamesa niya at may kinuha. Alam ko na kung anong gagawin niya. Hinanda ko na ang sarili ko. Wala akong magawa kundi sumunod. 3 linggo na rin ginagawa ito. Natigil lang nang makahanap si James ng trabaho at kailangan sa Antipolo kami tumira. Pero kung may panahon, binibisita ko si Jan para lang magpa-good vibes kasama siya. Mag-subscribe sa Secret XPG.